Naglakas loob ka bang tawagin akong mamamatay tao? Heto, tingnan natin ang pinagmamalaki mong lakas ng loob. Sa isang malakas na dagundong, ang kanyang katawan, na parang isang piraso ng papel, ay lumipad patagilid at tumama ng matindi ang kanyang ulo sa bakal na poste ng imbakan ng tubig. Ang suot niyang combat helmet ay nabiyak at nagkahiwa-hiwalay. Ang kuwento na sasabihin ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang malupit na kapitan ng kumpanya na nagdulot ng water torture sa kanyang tauhan sa harap ng buong unit, at tungkol sa kanyang ama, isang maalamat na general, na nang malaman ang tungkol dito, ay binaligtad ang buong kampo militar, nagbigay ng isang pampublikong parusa. Hulyo, training ground sa kabundukan ng Sierra Madre, Rizal Province. Para sa sinumang dumaan sa serbisyo sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang pagbanggit lamang sa rehiyong ito ay nagpapaalala ng matinding init ng tag-init at ng butas-butas na lamig ng tag-ulan. Lalo na ang unang kumpanya ng Light Reaction, na kilala bilang Ghost Hawks na nakalagay sa malupit na lupain na ito, ay may masamang reputasyon. Sa likod ng kanilang elite na pangalan ay may nakatagong malupit na biro, sasanayin hanggang sa tagumpay. Ang di nakasulat na batas ng kumpanya ay, ang isang pagkatalo sa pagsasanay ay maaaring mapatawad, ngunit ang dalawa hinding-hindi. Ang kalupitan ng training center ng Ghost Hawks ay naging alamat. Kung ang mga resulta ng pagsasanay ay hindi kasiyasya, ang buong batch ay maaaring magmartsa sa grandstand sa buong gabi. Ito ay tinawag na pagpapalakas ng kolektibong espiritu at itinuturing na isang tradisyon dito na nagpapatibay sa pagsasamahan sa labanan. Sa malupit na atmosfera na ito, si Sergeant Maria Maya Zamora, Deputy Platoon Leader ng 1st Platoon ng 3rd Reconnaissance Company, ay araw-araw na nagtatanong tungkol sa kawastuhan ng kanyang pinili. Nais niyang lumabas sa anino ng kanyang ama, isang Major General, at makamit ang pagkilala bilang si Sundalo Maya Zamora lamang. Dahil sa katigasan ng ulo na ito, kusang loob siyang naglingkod sa pinakamahirap na unit. Dahil sa kanyang lakas at kakayahan, na pinahusay sa Special Forces, nakamit niya ang bansag na ulap, vapor, sa mga kalalakihan. Ngunit ang pinakamalaking pader na kinaharap niya ay hindi ang tindi ng pagsasanay, kundi ang malalim na archaic na kultura sa unit, na nagbibigay katwiran sa anumang kawalang katuwiran at kawalang katarungan sa pariralang, ganyan na palagi. At ang pinakamasugid na taga-suporta ng kulturang ito ay ang kanyang direktang nakatataas, ang commander ng 3rd Company, si Captain Dante Raptor de la Paz. Ipinagmamalaki ni Kapitan de la Paz na siya ay isang tunay na sundalo na pinalaki sa espiritu ng Ghost Hawks. Ipinagmamalaki niya ang mga malupit na kolektibong parusa na dinanas niya, na parang mga combat awards ang mga ito. Ang kanyang pilosopiya ng pamumuno ay simple, ang sundalo ay kailangang durugin. Habul-habulin at itulak hanggang sa limitasyon upang sila ay maging mas malakas. Sa kanyang paningin, si Sargento Zamora, na laging nag-aalala tungkol sa kapahingahan, kaligtasan, at karapatan ng mga sundalo, ay isang heretic na sumisira sa disiplina at tradisyon militar. Lalo na, ang kanyang nakaraan sa Special Forces, at ang paggalang na natamasa niya sa mga sundalo ay labis na nakasakit sa kanyang sugat na ego. Sargento Zamora, muli akong sinabihan na palihim kang nagbibigay ng tubig sa mga sundalo. Maliwanag kong inutusan na hanggang sa matapos ang pagsasanay na ito, ang tubig sa kantin ay gagamitin lamang sa mga emergency. Ang labi ng isang private ay nagbitak na at dumudugo. Ang dehydration ang pangunahing kaaway ng combat readiness. Tingnan mo kung paano siya nakikipagtalo, nagbitak lang ang labi, anong meron? Kailangang tiisin iyan ng lakas ng loob. Kung kumalat ang balita na ang platoon lang namin ang nahuli, ikaw ang may pananagutan. Ang ganitong mga pagtatalo ay karaniwan, at sa araw na iyon, nang umabot sa peak ang init ng Hulyo, ang maliit na bitak na ito sa kanilang relasyon, ay sa wakas ay nagdulot ng isang sakuna. Ang pagsasanay sa araw na iyon ay ang pagkuha at pagtatanggol ng isang matarik na taluktok, isang hilltop. Ito ang huling yugto ng Company Tactical Exercise, CTX. Sa temperatura na lumulutang sa 35 degrees Celsius, ang mga sundalo, na may kumpletong kagamitan at nakasuot pa ng gas mask, ay tumakbo patungo sa hilltop. Ang daanan sa bundok na nababalutan ng alinsangan ay parang impyerno. Ang paghinga ay humihinto, at sa ilalim ng gas mask, lahat ay nababasa ng pawis, sipon, at luha. Si Sargento Zamora, na nasa dulo ng hanay, ay nagbigay sigla sa mga nahuhuli, at ang kanyang puso ay nanikip sa pag-aalala. Kaunti na lang, mga kasama. Malapit na. Kontrolin ang paghinga. Ang kanyang sigaw ay natunaw sa nag-iinit na hangin. Nang makarating sila sa wakas sa target, kalahati ng mga sundalo ay halos himatayin na. Nang tanggalin ang gas mask, marami ang nagsimulang sumuka. Sa kanila, lalo na si Private First Class, PFC, Jose Joey Ramirez, na 3 buwan pa lamang sa serbisyo, ang labis na nahihirapan. Walang pakialam siyang nakatingin sa kawalan, kinukurap ang kanyang mga mata na out of focus, at pagkatapos ay bumagsak na lang.
Joey. Si Sargento Zamora ang unang tumakbo sa kanya. Inalis niya ang helmet nito at sinuri ang pulso. Ang balat ay mainit na parang apoy, ngunit ang malamig na pawis ay umaagos. Ang kanyang kamalayan ay confused, ang paghinga ay mabilis at mababaw. Ito ay malinaw na heat stroke. Kritikal ang sitwasyon, kung walang agarang tulong, maaari itong humantong sa hindi na mababawi na pinsala sa utak o kamatayan. Medic, dali rito. Cold pack at IV drip, ngayon din. Sigaw niya. Kapitan, iminumungkahi kong itigil na agad ang pagsasanay, may sundalo tayong may heat stroke. Hindi na ito pagsasanay, ito ay pagpatay. Sa kanyang desperadong sigaw, ang mukha ni Kapitan De La Paz ay naging yelo. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kalagayan ng sundalo, kundi tungkol sa mababang marka na matatanggap ng kanyang company dahil sa insidenteng ito. Si Zamora na naman. Dahil sa babaeng ito, puro problema. Tumakbo sa kanyang isip, at ang distorted fury ay nagparalisa sa kanyang isip. Manahimik. Huwag ititigil ang pagsasanay, walang dahilan para magpanik dahil sa isang nahimatay. Heat stroke, sabi mo. Tumingin si De La Paz sa paligid, at, natila may genius idea na pumasok sa kanyang isip, pumalakpak siya. Heat stroke, sabi mo. Kung ganoon, kailangan natin siyang palamigin. Mayroon akong bagay na akma dito. Itinuro niya ang water reservoir tank sa itaas ng burol, at ang nakakabit na makapal na hose ng bumbero. Kagamitan na idinisenyo para sa pag-apula ng sunog sa kagubatan. Lahat ng naroroon ay natigilan sa takot. Isang masamang hula ang bumalot sa kanila, makinig ang lahat. Ngayon, magsasagawa ang commander ng kumpanya ng isang espesyal na session para palakasin ang esprit de corps. Para sa mga handang bumagsak dahil sa init, habang nakatingin sa inyong kasama, lalamigin ko ang ulo ninyo at ibabalik ko ang inyong mga utak sa ayos. Officer on duty, bakit ka nakatayo dyan? Kunin mo ang fire hose. Naging puti na parang papel ang mukha ni Sargento Zamora. Hindi lamang ito parusa, ito ay isang malinaw na pagtatangka sa pagpatay. Huwag po, Kapitan. Talagang hindi. Mula sa pananaw ng medisina, ito ang pinakamapanganib na bagay na maaaring gawin. Ang mabilis na pagbabago ng temperatura ng katawan ay maaaring magdulot ng shock. Bukod pa rito, sa ganoong lakas, maaari siyang mabalian ng buto. Manahimik ka. Nagpapanggap ka pang doktor. Alam ko ang ginagawa ko, manahimik ka at manood. Magaspang na itinulak ni De La Paz ang sarhento, at siya mismo ang humawak sa fire hose. Itinutok niya ang nozzle sa nakahiga na si Joey Ramirez, na humihinga ng mabigat. Walang bakas ng katinuan sa kanyang mga mata. Tanging galit kay Zamora, na humamon sa kanyang autoridad, at ang matigas na kagustuhan na lutasin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Takot kang bumagsak sa init. Huwag kang mag-alala, ire-refresh kita ngayon. Kung hindi ko siya bubuhusan ng tubig, mas lalo siyang magiging masama. Sigaw niya sa isang baliw na boses at, nang walang pag-aalinlangan, inikot ang valve sa maximum. Sa isang nakakabinging dagundong na umalingaw-ngaw sa buong bundok, isang napakalakas na agos ng tubig, na parang bala, ang lumabas mula sa nozzle. Tumama ito ng diretsyo sa ulo at dibdib ng walang kalaban labang si Joey Ramirez. Sa isang maikling sigaw, ang katawan ng private ay tumilapon sa hangin at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Walang magawa siyang gumulong, parang isang tumpok ng bakal. Imposibleng tingnan ito, ngunit hindi tumigil ang agos at bumagsak sa iba pang mga sundalo sa paligid. Ah! Tumigil ka! Tulong! Dahil sa matinding lakas, natanggal ang mga helmet ng mga sundalo, at bumagsak sila, parang mga dahon sa taglagas. Ang mga direktang tinamaan ng agos ay nasasakal sa tubig, naghihirap sa sakit, ang training ground ay naging chaos sa loob lamang ng ilang segundo. Anong nangyayari? Tumayo na agad. Ganito ba kahina ang espiritu ng Ghost Hawks na bumabagsak kayo dahil lang sa kaunting tubig? Sigaw ni De La Paz, ipinapaling-paling ang nozzle, na parang isang bayani ng digmaan. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Sargento Zamora na naputol ang huling sinulid ng katinuan. Tumakbo siya sa pader ng tubig patungo sa bumagsak na si Joey. Mula sa kanyang mga mata, tainga, at ilong, kasama ang maruming tubig, ay umaagos ang pulang dugo. Ang walang buhay na katawan ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng buhay. Mamamatay tao. Ito ay totoong pagpatay. Sigaw niya. Medic? Bakit ka nakatayo dyan? Tumawag ka agad sa medics. Humingi ng helicopter evacuation. Ngayon din. Nang umabot si Sargento Zamora sa radyo, ang lahat ng galit ni De La Paz ay bumagsak sa kanya. Naglakas loob ka bang tawagin akong mamamatay tao? Dahil sa iyo ang lahat ng ito, heto. Tingnan natin ang pinagmamalaki mong lakas ng loob. Ang dambuhalang haligi ng tubig ay lumingon at tumama ng diretsyo kay Sargento Zamora. Sa isang malakas na dagundong, ang kanyang katawan, na parang isang piraso ng papel, ay lumipad patagilid at tumama ng matindi ang kanyang ulo sa bakal na poste ng imbakan ng tubig.
Ang suot niyang combat helmet ay nabiyak at nagkahiwa-hiwalay. Matinding sakit sa likod at ulo, malamig na tubig na pumuno sa kanyang baga, siya ay nahihirapan huminga. Ang pagod na katawan ay nagsimulang magpakita ng hindi makontrol na convulsions dahil sa matinding hypothermia. Lumabo ang lahat sa kanyang paningin. Ang mga sigaw ng mga sundalo ay nagsimulang lumayo. Sabay-sabay siyang tinamaan ng hypothermic shock at concussion. Si De La Paz, nang makita siyang nakahiga sa lupa at nanginginig sa convulsions, ay hindi inalis ang tubig. Sa halip, lumapit siya sa kanya at may ngiti ng tagumpay, mapanuyang sumigaw, "Gising. Hindi ka mamamatay diyan. Bumalik ka agad sa hanay." Ito ang huling mga salita na narinig ni Sargento Zamora bago siya nawalan ng malay. Sa sandaling pumikit ang kanyang mga mata, ang baliw na tawa ni De La Paz at ang desperadong sigaw ng mga sundalo ay naghalo sa kanyang tainga at, natila ng iinis sa lahat ng ito, ang nakakabining huni ng mga sekada. Ang mundo sa paligid ni Maya Zamora, na nawalan ng malay, ay muling gumalaw. Naghari ang katahimikan sa hilltop na sinira lamang ng mga unggol ng mga sundalo at ang kanilang takot na paghinga. Si Kapitan Dante de la Paz, na sandaling natigilan sa kanyang ginawa, ay mabilis na pinigilan ang kaguluhan sa isang perverted self-justification at matalino niyang kalkulasyon. Ang kanyang instinct sa self-preservation ay gumana ng mas mabilis at mas malamig kaysa sa kanyang pagkabaliw. "Bakit ka nakatayo dyan, medic?" Dahil sa kanyang sigaw, ang medic na kararating lang sa hilltop ay namutla at tumakbo palapit. Nang makita ang dalawang walang malay na nakahiga, lalo na si Maya na may dumudugong ulo, at si Joey na may dugo sa tainga, siya ay naging puti na parang papel. Nahulog sila dahil sa matinding pagod sa pagsasanay. Sinubukan ko silang palamigin, at silang dalawa ay nadulas at nahulog. Naiintindihan? Pabulong na sinabi ito ni De La Paz na parang handa siyang kagatin ang lalamunan ng medic. Ang kanyang tingin ay nagsasabi, "Kung tututol ka, papatayin kita." Pagkatapos, lumingon siya sa mga natatakot na sundalo. Makinig ang lahat. Sa kanyang boses, wala na ang pagkabaliw. Sa halip, nagkaroon ng nakakakilabot na commanding presence. Ngayon, nagkaroon ng aksidente sa pagsasanay. Si Sargento Zamora at Private Ramirez ay nagpakita ng labis na sigasig, na humantong sa heat stroke, at sa pagtatangkang tulungan sila, nagkaroon ng pangalawang insidente. Ito ang opisyal na bersyon para sa report. Ang sinumang magsasabi ng iba o magkukuwento sa labas ay aakusahan ng pagpapahina ng disiplina at label sa mga kasamahan at mahigpit na parurusahan sa ilalim ng military law. Malinaw ba ang sinabi ko? Ito ay utos at banta ng sabay. Ang mga sundalo, na puno ng galit at takot para sa kanilang mga kasama, ay tumahimik sa ilalim ng bakal na banta ng kapitan. Alam na alam nila kung ano ang kahihinatnan ng pagsuway sa utos sa Ghost Hawks. Ang paglaban ay hindi lamang nangangahulugan ng kolektibong parusa, kundi ng personal na pagkawasak. Sa ganoong paraan, sa isang iglap, isang malaking kartel ng katahimikan ang lumitaw, batay sa takot. Agad na kinuha ni De La Paz ang radyo, at nagulat sa battalion commander. Ang kanyang boses ay isang perpektong pag-arte, na may kasanayang pinagsama ang pagsisisi at kalmado. "Major, Commander ng 3rd Company, nag-uulat, ngayon, sa huling yugto ng company tactical exercise, nagkaroon ng aksidente. Si Sargento Zamora at Private Ramirez ay nagkaroon ng heat stroke, nadulas at nasugatan. May malay, ngunit bilang pag-iingat, mag-oorganisa ako ng agarang evacuation sa Division Medical Post." End of transmission. Sinasadya niyang inalis ang pangunahing salita, host ng bumbero. Sa kabilang dulo, ang battalion commander, si Major Anton Tony Torres, ay unang nagbuntong hininga. Siya ay isang ambisyosong opisyal na ang pangunahing layunin ay maging pinakamahusay na batcom sa regiment at makakuha ng edge sa susunod na promotion. Ang salitang aksidente ay tumunog sa kanyang tainga na parang isang stain sa kanyang karera. "Kapitan De La Paz, nababaliw ka na ba? Aksidente sa ganoong kahalagang panahon. Seryoso ba ang mga pinsala?" Sa kabutihang palad, hindi. "Minor abrasions lang sa ulo at mukha, hawak ko ang sitwasyon." "Sige, gawin mo ng tahimik ang lahat para hindi umabot sa tainga ng regiment commander at hindi magkaroon ng gulo. Iko-cover ko ang report, kaya subukan mong itago ang lahat sa antas mo, at huwag mo itong palakihin." Hindi ang kalagayan ng mga sundalo ang inaalala ni Major Torres, kundi ang pagpigil sa publisidad, kaya isang pader ng pagtatago ang itinayo sa paligid ng battalion command. Ang malakas na siren ng ambulansya ay tumahimik sa gusali ng medical post ng 1st Scout Ranger Regiment. Ang medical chief, si Major Dr. Rafael "Rafi" Cruz, nang suriin ang dinalang sina Maya Zamora at Joey Ramirez, ay napakunot noo. Si Major Cruz ay isang bihasang doktor militar. Nakita niya ang maraming nasugatan sa pagsasanay, ngunit may mali sa dalawang pasyente na ito. Heat stroke, exhaustion, at secondary trauma, bulong niya, binabasa ang report, at naningkit ang kanyang mga mata.
Ang kalagayan ng mga pasyente ay hindi tumutugma sa nakasulat. Ang mga pasyente na dinala mula sa init ay nagpakita ng mga sintomas ng hypothermia. Ang kanilang basang uniforme ay nagyelo, at sa balat ay may kakaibang pinsala na parang mula sa mataas na presyon. Lalo na ang basag na helmet ni Maya at ang patuloy na pagdurugo mula sa tainga ni Joey ay hindi akma sa bersyon ng simpleng pagkahulog. Anong nangyari dito? Sa tanong ni Major Cruz, ang commander ng platoon na kasama nila ay inulit lang ang sinabi sa kanya ni Kapitan De La Paz. Sa sandaling mag-uutos si Major Cruz ng masusing pagsusuri, dumating si Kapitan Dante De La Paz sa medical post. Sa isang nag-aalalang ekspresyon, lumapit siya sa Major. Major, kumusta na ang mga sundalo ko? Kasalanan ko ito. Hindi ako nag-ingat at nangyari ito. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Dahil sa kanyang matapang na pag-arte, nai-internal cringe si Major Cruz. Kapitan De La Paz, napakaraming inconsistencies sa report ninyo at sa kalagayan ng mga pasyente, lalo na ang head trauma ni Sargento at ang ruptured eardrum ni Private. Hindi ito mukhang simpleng aksidente. Baka tumama sila sa mga bato ng bumagsak. Matarik ang dalisdis doon. Nagsinungaling si De La Paz nang walang blinking at tinapik ang balikat ni Cruz. Major, iisa lang tayong pamilya, mga ghost hawks. Maraming nangyayari sa serbisyo, bakit pa natin pahihirapan? Ang importante ay ang kalusugan ng mga sundalo. Kaya, pakiusap, alagaan mo sila. Ito ay parehong pakiusap at tahimik na presyon na nagpapahiwatig na huwag makialam sa hindi niya business. Nakipag-usap na si De La Paz sa Batcom. Kung ang medical post ay hindi magbibigay ng ibang conclusion, ang insidenteng ito ay perpektong maitatago bilang isang aksidente. Si Major Dr. Rafael Cruz ay nag-isip ng malalim. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay nangangahulugang paglabag sa commander ng company, commander ng batalyon, at marahil sa buong regiment. Alam niya, higit sa sinuman, kung paano gumagana ang sistema ng militar. Nakita na niya kung anong malungkot na kapalaran ang naghihintay sa mga naglalabas ng dirty laundry, ngunit ang konsensya ng isang doktor at ang dangal ng isang opisyal ay hindi nagpapahinga sa kanya. Tumingin siya kay Maya Zamora na nakahiga sa higaan. Sandali siyang nagkamalay at, sa kamay na walang IV drip, desperado niyang hinawakan ang kanyang dogtag sa leeg. Ang desperadong kilos na ito ay nagdulot ng isang bagyo sa kaluluwa ni Major Cruz. Nang gabing iyon, si Rafael Cruz, na nag-iisa sa kanyang opisina, ay matagal na nag-aalinlangan. Sa huli, kinuha niya ang kanyang personal na cellphone mula sa isang malayong drawer ng kanyang mesa. Ang mga opisyal na reporting channels ay sarado na. Isa na lang ang natitirang daan. Tinawagan niya ang numero ng kanyang senior buddy na kasama niyang naglingkod sa AFP General Hospital at ngayon ay isang medical advisor sa Department of National Defense, DND. Ito ay isang risky move na maaaring magdulot ng kanyang karera. Hello, Dr. Santiago. Si Rafael Cruz ito mula sa 1st Scout Ranger Regiment. Pasensya na sa late call. Rafael, anong nangyari sa ganitong oras? Hindi ba ito tungkol sa serbisyo? Hindi tungkol sa serbisyo, ngunit may insidente sa unit namin ngayon, at sigurado ako na hindi lang ito isang aksidente. Ito ay malinaw na abuse of authority, marahil isang attempted murder, ngunit sinusubukan nilang itago ito sa unit. Nagpadala lang ako sa inyo ng file sa email tungkol sa kalagayan ng mga pasyente at ang aking conclusion. Pakitingnan po. Ang isa sa mga nasugatan ay isang babaeng sarhento. Ang pangalan niya ay Maria Zamora. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng linya sa loob ng ilang sandali. Sige, titingnan ko. Hindi ka ba nakikialam sa isang mapanganib na bagay diyan? Kailangan kong makipagsapalaran. Hindi ako nagsuot ng uniforme at puting lab coat para lang ipikit ang mata sa ganito. Ibinaba ni Major Cruz ang telepono at tumingin sa madilim na bintana. Hindi niya alam kung anong mga alon ang idudulot ng maliit na bato na ibinato niya. Umaasa lang siya na lilipad ito sa tamang direksyon. Samantala, sa Department of National Defense, DND, ang advisor, nang buksan ang file mula kay Major Cruz, ay hindi napigilan ang kanyang takot. Ang kakilakilabot na kalagayan ng mga pasyente at ang conclusion ni Cruz tungkol sa multiple injuries na dulot ng high-pressure water at hypothermic shock ay nag-iwan ng walang duda. Ito ay isang kakilakilabot na pangyayari na maaaring yumanig sa pundasyon ng militar. Ang pangalang Maria Zamora ay tila pamilyar sa kanya. Sinuri niya ang kanyang personal data sa internal network at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa seksyon ng relatives, nakalista ang pangalan ng kanyang ama, Zamora Rodolfo. Rango, Major General. Posisyon, kasalukuyang commander ng Philippine Army Special Operations Command, SOCOM. Nabaliw na yata. Walang sabi-sabing lumabas sa bibig ng advisor. Isang idiot sa Scout Ranger Regiment ang gumawa ng ganito sa nag-iisang anak na babae ng commander ng Philippine Army SOCOM. Hindi na lang ito isang emergency.
Ito ay isang prologue sa isang digmaan na maaaring magbanggaan ang dalawang command, dalawang general. Sa nanginginig na kamay, kinuha niya ang official line, kailangan lang siyang tumawag sa isang lugar. Kasabay nito, sa Pampanga, sa headquarters ng Philippine Army SOCOM, sa mesa ni Major General Rodolfo Rudy Zamora, na nag-aaral ng plano para sa night operations, tumunog ng malakas ang red phone, ang direktang linya mula sa DND. Nagtataka siyang kinuha ang telepono. Ang kuwento na narinig niya ay maikli, tuyo, at kakilakilabot. Ang pangalan ng kanyang anak, ang kanyang unit, ang kanyang mga pinsala, at ang salitang host ng bumbero. Si Major General Zamora ay hindi nagsalita ng isang salita sa buong report. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na maskara ng bakal, na forged sa mga dekada ng pamumuno sa larangan ng digmaan, ang nanatili. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, kumukulo ang galit, parang apoy ng impyerno. Tahimik niyang ibinaba ang telepono, at sandaling natigilan, nakatingin sa kawalan. Pagkatapos, pinindot niya ang emergency communication button sa intercom. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang bakal. Chief of Staff, ihanda mo agad ang helicopter ko. Destinasyon, 1st Scout Ranger Regiment, Medical Post. Chief of Legal Affairs, Chief of Inspection, at Commander of Military Police, magkita tayo sa helipad sa loob ng 5 minuto. Kasangkapan, Combat Uniform. Ang Chief of Staff, na kumuha ng telepono, ay nalilito na nagtanong, Major General, bakit biglaan sa Scout Ranger Regiment? Hindi ito sanctioned visit, at hindi ito isasang-ayon, putol ni Rodolfo Zamora. Mula sa sandaling ito, hindi na ito visit, ito ay pangangaso. Nang gabing iyon, ang langit sa itaas ng Sierra Madre ay hindi pangkaraniwang tahimik, ngunit ang katahimikan sa itaas ng headquarters ng 1st Scout Ranger Regiment ay di magtatagal ay pinunit ng isang masamang tunog na nakakayanig sa lupa. Ang malakas na dagundong ng mga rotor ng helicopter ay bumutas sa dilim. Walang pahintulot para sa night flight, walang paunang abiso. Ang hindi kilalang helicopter na lumitaw sa radar ng control tower ay hindi pinansin ang babala at nagsimulang bumaba ng diretsyo sa Division Grandstand. Helicopter. Kaninong board? Sumagot agad, hindi sumasagot. Patuloy na lumalapit. Sa sandaling handa na ang duty officers ng headquarters na magtaas ng alarma, nakilala nila ang emblem sa fuselage ng helicopter, ang agila ng SOCOM. At ito ang personal na command helicopter ng commander nito. Ang commander ng kalapit na command, at sa gitna pa ng gabi, nang walang abiso, ay lumitaw na parang naglunsad ng air assault sa teritoryo ng kaaway. Pagkalanding ng helicopter, mula sa matinding dilim, lumabas ang armadong mga sundalo ng military police, MP, at mabilis na ni-rope off ang perimeter, at pagkatapos, NEM, na parang isang sugo mula sa impyerno, isang tao ang tumapak sa lupa. Si Major General Rodolfo Zamora iyon, naka-battle uniform. Sa likuran niya, parang mga anino, sumunod ang Chiefs of Staff na may dalang pinakamatatalim na espada ng militar, legal affairs, inspection, at military police. Walang emosyon ang nakikita sa kanyang mukha, ngunit may malamig at nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya, na tila nagyayelo ang hangin sa paligid. Ang Officer of the Day ng Scout Ranger Regiment, na tumakbo palapit, ay tumayo ng at atensyon sa harap ng hindi makatotohanang eksenang ito. Pagbati po, Major General. Ano po ang kailangan namin? Dalhin mo ako sa medical post. Ang boses ni Rodolfo Zamora ay mahina, ngunit may hindi maikakailang bigat. Lumampas siya sa duty officer at, na parang nag-inspeksyon sa sarili niyang unit, ay walang pag-aalinlangan na nagtungo sa madilim na gusali ng medical post. Ang tunog ng kanyang mga bota ay umalingaw-ngaw sa puso ng natutulog na camp. Ito ang tunog ng galit ng isang ama na sumisira sa lahat ng tabus ng militar. Sa oras na yon, sa medical post ng regiment, naghari ang tensyon bago ang bagyo. Si Kapitan Dante de la Paz, na kumpiyansa sa kawalang kapintasan ng kanyang senaryo, ay pinipilit ang medical chief, si Major Rafael Cruz. Major, isulat mo lang sa conclusion na exhaustion mula sa overexertion sa pagsasanay. Nagulat na ako sa Batcom, wag na nating pahirapan pa. Kapitan, ang kalagayan ng mga pasyente. At anong meron sa kalagayan nila? Ang sundalo ay maaaring masugatan sa pagsasanay. Anong malaking gulo diyan? Sa sandaling itinaas ni De La Paz ang kanyang boses, isang malakas na tunog ng combat boots ang narinig sa dulo ng koridor, at isang malaking silhouette ang lumitaw sa liwanag ng mga corridor lamps. Si Major General Rodolfo Zamora iyon. Hindi muna naunawaan ni Dante de la Paz kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita niya ang dalawang bituin sa epaulets, bumagsak ang kanyang puso sa kanyang paa. Commander ng SOCOM? Ngunit bakit ang emblem ng SOCOM? Ang kanyang utak ay nag-shutdown sa shock. Ang medical chief, si Rafael Cruz, ay natigilan sa lugar. Si Rodolfo Zamora, nang hindi man lang tumitingin sa sinuman, ay nagtungo diretsyo sa intensive care unit, ICU, kung saan nakahiga ang kanyang anak.
Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ito na may benda ang ulo, nakakonekta sa oxygen machine, at walang kagalaw-galaw. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom sa galit. Ang kanyang mga mata, na hindi kailanman nanginginig sa loob ng mga dekada ng serbisyo, ay bahagyang nanginginig na parang isang lindol. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin ng sunod-sunod kina Kapitan De La Paz at Major Cruz na natigilan sa takot. Sa kanyang unang tanong, si Dante De La Paz ay instinctively na umatras. Sa sandaling iyon, si Rafael Cruz ay humakbang pasulong. Alam niya na ang kanyang karera ay maaaring matapos dito at ngayon, ngunit hindi na niya maaaring labanan ang kanyang konsensya. Medical Chief, Major Cruz. Nasa akin ang medikal na responsibilidad para sa mga pasyente. Tiningnan ni Rodolfo Zamora si Cruz, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa. Mabuti, Medical Chief. Kung ganoon, sagutin mo ako. Ang kalagayan ng anak ko, ang babaeng ito mukha ba itong simpleng pagkadulas, gaya ng nakasaad sa inyong report? Lumunok si Cruz. Ang malamig na pawis ay umaagos sa kanyang likod. Hindi po. Ayon sa aking conclusion, ito ay multiple injuries na dulot ng high-pressure water, acute hypothermic shock, at hinala ng concussion dahil sa head impact. Ito ay malinaw na overabuse. Sapat na. Pinutol siya ng general. Siya, na tila alam na ang lahat, ay ibinaling ang kanyang tingin kay Dante De La Paz. Siya ay nanginginig sa buong katawan, parang isang kuneho sa harap ng isang boa constrictor. Kayo ang commander ng 3rd Company, Kapitan Dante De La Paz. Masusunod po. Kung ganoon, ikaw ang nag-utos na itutok ang agos ng tubig sa aking anak. Ang boses ni Rodolfo Zamora ay nakakagulat na kalmado, ngunit ang bigat ng galit na nakapaloob dito ay dumurog kay De La Paz sa buong bigat nito. Hindi man lang niya naisip na lumuhod at magmakaawa. Ang matinding takot ay nagparalisa sa kanyang mga iniisip. Bilang isang opisyal, nakagawa kayo ng 3 hindi mapapatawad na krimen. Nagsimulang magbilang si Zamora sa kanyang mga daliri, na parang naglalabas ng hatol ng kamatayan. Una, kayo, bilang commander na obligadong protektahan ang inyong mga tauhan, ay sa halip ay nagturo ng sandata sa kanila. Pangalawa, sa halip na magsisi sa inyong ginawa, pinilit ninyo ang inyong mga tauhan na itago ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabanta. At pangatlo, ang kanyang tingin ay naging matalas na parang talim, naglakas loob kayong galawin ang aking anak. Sa sandaling iyon, ang isang delegasyon, na pinamumunuan ng Regiment Commander, Major General Ramon Mon Santiago, ay dumating nang may ingay sa pasukan ng medical post. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Rodolfo Zamora at napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Rudy, anong nangyayari dito? Ako ang bahala sa nangyari sa unit ko. Magpakalma ka muna. Sinubukan ni Ramon Santiago, ang kanyang kaibigan at kasamahan, napigilan siya, ngunit nang magkita ang kanilang mga mata, siya ay naputol. Hindi ito tingin ng isang kaibigan, ito ay tingin ng isang predator na tinangkang agawin ang kanyang supling. Magpakalma? Ang tauhan mo ay muntik nang pumatay sa anak ko, at sinasabi mo sa akin na magpakalma. Lumingon si Rodolfo kay Ramon. Mon, mayroon kang 2 pagpipilian. Una, ipipikit mo ang mata sa lahat ng mangyayari dito ngayon at makikipagtulungan ka sa akin. Pangalawa, kukuberan mo ang mga walang puso na ito at magsisimula ka ng digmaan sa akin. Pumili ka. Commander ng command laban sa commander ng regiment, lahat ng nasa koridor ay huminga ng malalim. Si Ramon Santiago, na may mukha ng paghihirap, ay umuko. Sa pag-alam sa katotohanan, hindi niya kayang pigilan ang galit ng kanyang kaibigan o protektahan ang kanyang tauhan. Tiningnan ito ni Rodolfo Zamora bilang tahimik na pagsang-ayon. Tumango siya sa kanyang military police commander. Agad na arestuhin si Kapitan Dante De La Paz, na narito, bilang suspek sa abuse of authority, diwastong ugnayan, at attempted murder. Kunin ang lahat ng medical records, training logs, at lahat ng naugnay na dokumento. Mula sa sandaling ito, ako ang bahala sa investigasyon ng kasong ito. Teka, Rudy. Sobra na iyan, desperadong sigaw ni Ramon Santiago. Sobra. Ngisi ni Zamora. Sinubukan ng battalion commander ng unit mo na itago ang insidente. Sinubukan ng company commander na i-falsify ang katotohanan, at ang medical chief ay nag-aalinlangan kung iaulat ang totoo o hindi. At gusto mong ipagkatiwala ko ang buhay at dangal ng anak ko sa bulok na chain of command na ito. Mas gugustuhin ko pang tanggalin ang ranggo ko. Lumingon siya sa kanyang Chief of Legal Affairs. Magsagawa ng investigasyon laban sa lahat ng sangkot sa kasong ito, anuman ang kanilang ranggo at posisyon. Alamin kung sino ang nasa likod nito, sino ang nakakaalam at nanahimik, at sino ang nakipagtulungan. Bunutin ang lahat sa ugat. Inaako ko ang lahat ng responsibilidad. Ang mga sundalo ng SOCOM Military Police ay kumilos ng maayos at mabilis. Si Kapitan Dante De La Paz ay ginapos ng posas ng walang paglaban. Kahit habang inaalis siya,
Tila hindi pa rin niya lubos na naunawaan kung sino ang ginalaw niya. Tanging isang natigilan na ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Pagkatapos ng pagdaan ng bagyo, muling pumasok si Major General Zamora sa silid kung saan nakahiga ang kanyang anak. Hiniling niya sa lahat na lumabas at isinara ang pinto. Wala nang natira sa makapangyarihang general na parang bato. Isang ama lamang na nakatingin nang may sakit sa maputlang mukha ng kanyang anak. Sa nanginginig na kamay, pinunasan niya ang malamig na pawis sa pisngi nito. Patawarin mo ako, anak. Huli na si tatay, patawarin mo ako, bunso. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa pinakapuso ng bagyo ng paghihiganti at galit, sa wakas ay kinaharap niya ang matinding kalungkutan, at ang kalungkutan na ito ang magiging batong hasa, na gagawing mas matigas at mas nakakatakot ang kanyang galit. Ang pagdating ni Major General Zamora ay parang isang nuclear bomb na ibinagsak sa tahimik na unit. Ang insidente ay hindi na lang problema ng isang kapitan at sarhento. Ito ay naging pagbanggaan ng dalawang command, isang head-on collision ng dalawang command structures, isang prologue sa isang panloob na digmaan na may kakayahang yumanig sa pundasyon ng militar. Napagtanto ni Regiment Commander Ramon Santiago na kung magpapatuloy ito, ang kanyang unit ay maaaring buwagin at ang kanyang karera militar ay matatapos. Sa pag-alam na hindi mapipigilan ang galit ni Rudy, pinili niya ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. Iulat niya mismo ang nangyari sa kanyang direktang nakatataas, ang Philippine Army Chief at ang General Headquarters, GHQ, Inspectorate. Bago ka patayin ng kalaban sa labas, mas mabuti pang lumuhod muna sa iyong mga commander. Ang report ay umabot hanggang sa Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, CSAFP. Ang balita na ang commander ng isang command ay kusang loob na pumasok sa teritoryo ng ibang unit at inaresto ang isang opisyal, at ang sanhi nito ay isang kakilakilabot na kaso ng diwastong ugnayan, ay nagdulot ng galit sa CSAFP. Hindi niya ito itinuring na pagkakamali ng isang individual na unit, kundi bilang isang problema ng undermining discipline sa buong sandatahang lakas, at nagpasya siyang siya mismo ang aatake, nang hindi naghihintay sa interbensyon ng DND. Agad na binuo ang isang espesyal na Joint Investigation Team mula sa pinakamahusay na mga specialist ng Office of the Judge Advocate General, JA, Legal Affairs, at Military Police, na ipinadala agad sa Scout Ranger Regiment. Ngayon, ang kaso ay lumipat mula sa antas ng personal na galit ng isang general patungo sa opisyal at walang awang paghatol ng GHQ. Ang pagdating ng Special Investigation Team ay may ganap na ibang bigat kaysa sa investigasyon na sinimulan ng SOCOM. Ang kanilang investigasyon ay malamig at mabilis, parang scalpel ng isang surgeon. Ang unang tinawag ay ang Battalion Commander, si Major Anton Torres. Hanggang sa huli, iginiit niya na ito ay personal na inisyatiba ni Kapitan De La Paz, ngunit nang ipakita sa kanya ang recordings ng pag-uusap at ang testimonya ng mga sundalo, ang kanyang mga pagtatanggol ay gumuho. Major, malamig na sinabi ng investigator, hindi kayo nagbigay ng sapat na kontrol sa inyong tauhan, at nang lumitaw ang problema, sa halip na alamin ang katotohanan, pinili ninyo ang daan ng pagtatago. Hindi kayo qualified bilang commander. Agad na inalis sa puwesto si Major Torres, at ang kanyang kaso ay ipinasa sa JAGE na may rekomendasyon para sa criminal charges. Ang blade ng investigasyon ay sa wakas ay umabot sa puso ni Kapitan Dante De La Paz. Nakaupo sa detention cell. Tuluyan siyang nawalan ng katinuan. Nagsalita siya ng mga walang kabuluhang bagay tungkol sa pagsunod lamang sa tradisyon ng Ghost Hawks, at pagkatapos ay lumipat sa pag-aakusa kay Maya, na sinasabing patuloy siyang binaliwala at pinapahina ang subordination, na nagpapakita ng isang kamanghamanghang lack of principles. Ngunit natuklasan ng investigasyon na siya ay nakatanggap na ng disciplinary action para sa katulad na diwastong ugnayan habang naglilingkod sa ibang unit. Ang kanyang kalupitan ay chronic at malalim. Ang kanyang karera militar ay gumugulong sa isang bangin, kung saan ang pinag-uusapan ay hindi na lang legal punishment, kundi kumpletong pagbagsak bilang tao. Kasabay nito, si Sargento Maria Zamora, na inilipat sa AFP General Hospital, ay dahan-dahang nagpapagaling. Ang kanyang ama, si Major General Rodolfo Zamora, na nagbabantay sa kanyang kama, nang magmulat siya ng kanyang mga mata, sa halip na gumaan ang pakiramdam, ay nakaramdam ng pagkakasala at yumuko. Maya, kumusta ka? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Ayos na ang lahat ngayon. Tapos na. Sa loob ng ilang araw, nalaman ni Maya ang lahat ng pangyayari, na ang kanyang ama ay personal na lumipad sa Scout Ranger Regiment at inaresto si Kapitan De La Paz, at na ang GHQ ay nagsasagawa ng malawakang investigasyon. Ang kanyang damdamin ay halo-halo, pasasalamat at kasabay nito, isang mapait na pag-unawa na sa huli, ang lahat ay nalutas salamat sa lakas ng kanyang ama. Tay, sana ay nisettle na lang natin ito. Sana ay lumipat na lang ako sa ibang unit at naghanap ng ibang solusyon. Sa kanyang mga salita, tahimik na umiling si Major General Zamora. Hindi, anak.
Kung ginawa natin iyon, dadalhin mo ang trauma na ito sa buong buhay mo, at ang tulad ni De La Paz ay gagawin lang ulit ang parehong bagay sa ibang lugar. Minsan, ang militar, bilang isang organismo, ay hindi kayang pagalingin ang sarili nitong sakit. Kung gayon, kailangan ng isang tulak mula sa labas. Ikinalulungkot ko na kailangan kong maging itulak na iyon, at naging pasanin ito para sa iyo. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang mahalaga ay nagsimula ang lahat ng ito sa iyong tapang, dahil hindi ka nanahimik doon at ipinagtanggol mo ang iyong tauhan. Ang lahat ng pagbabagong ito ay naging posible. Baka hindi ito malalaman ng publiko. Ngunit ang lahat ng sundalo ng Pilipinas at ang iyong mga kasamahan ay aalalahanin na ikaw ay isang tunay na sundalo. Hindi pa ba sapat iyan? Ang mga salita ng kanyang ama ay nakatulong sa kanya na muling makita ang sarili, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang responsableng sundalo. Nagpasya siyang huwag ng kaawaan pa ang kanyang sarili. Pagkaraan ng 2 buwan, naganap ang court-martial para sa mga may kasalanan sa Supreme Military Court. Ang buong proseso ay ginawa ng walang media coverage, tahimik, ngunit mahigpit, alinsunod sa internal military rules. Sa kanyang huling salita, umiyak si Dante de la Paz at nagmakaawa para sa awa, ngunit hindi nagpabago ang court. Ang akusado na si Dante de la Paz, bilang isang commander, ay nagpabaya sa kanyang tungkulin na protektahan ang buhay at dangal ng kanyang mga tauhan, at, higit pa rito, ginamit ang kanyang posisyon upang gumawa ng karahasan at itago ang katotohanan. Ito ay isang hindi mapapatawad na krimen na nagpapahina sa pundasyon ng sandatahang lakas. Hinatulan ng akusado na si Dante de la Paz ng 15 taong pagkakakulong. Ang akusado na si Major Anton Torres ay hinatulan ng pag-alis ng ranggo militar, pagtanggal sa serbisyo, at 2 taong pagkakakulong, suspended na may probation na 3 taon. Ang paghampas ng martilyo ng hukom na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan ay hindi lamang ang katapusan ng karera militar ng isang tao, kundi isang hatol ng kamatayan para sa isang buong panahon ng mga lumang masasamang tradisyon. Ang legal punishment kina De La Paz at Torres ay naging isang simbolikong pangyayari na naglalayong ibalik ang kaayusan sa sandatahang lakas. Bagaman hindi ito malawak na alam sa labas, ang insidente ng host ng bumbero ay nagdulot ng isang malakas na hudyat sa GHQ. Ginamit ng Army Chief ang kasong ito bilang dahilan upang magsimula ng panloob na mga reforma na naglalayong lumikha ng isang malakas na sandatahang lakas at hindi tumutugon sa panlabas na presyon. Sa ilalim ng moto, ang unit kung saan malungkot ang sundalo ay hindi kailanman mananalo sa labanan. Nagsimula ang tahimik ngunit fundamental na mga pagbabago. Ang unang espesyal na utos ng Army Chief na ipinadala sa lahat ng tropa ay ang pagbuo ng isang culture of combat training batay sa paggalang sa dignidad ng tao. Ang mga pamantayan para sa pagkontrol ng pagsasanay, batay sa scientific data, ay pinahigpit at ang mga relics ng nakaraan, tulad ng kolektibong parusa, ay kinilala bilang mga gawaing nagpapababa sa combat effectiveness at mahigpit na ipinagbawal. Bukod pa rito, sa pagtatasa ng mga commander, ang mga bagong metrics ay isinaalang-alang, tulad ng satisfaction level ng mga sundalo sa pagsasanay at ang kanilang psychological state, at hindi lamang ang porsyento ng injuries o ang bilang ng mga insidente. Ang matapang na aksyon ng medical chief, si Major Dr. Rafael Cruz, ang nakatagong bayani ng kuwentong ito, ay lubos na pinahahalagahan. Di magtatagal, siya ay napromote sa isang pangunahing posisyon sa Armed Forces Health Service Command. Ito ay resulta ng personal na pag-uulat ni Major General Rodolfo Zamora sa Army Chief tungkol sa kanyang marangal na gawa. Ang balita ay kumalat sa militar na ang principled soldier ay palaging gagantimpalaan. Lumipas ang panahon at si Sargento Maria Zamora, na natapos ang kanyang lunas at handang bumalik sa serbisyo, ay inalok ng iba't ibang pagpipilian ng militar, isang administrative position sa GHQ. Iba't ibang benefits para sa isang service member na nasugatan, at maging isang early promotion sa ranggo. Ang lahat ng ito ay pagpapakita ng paggalang at pag-aalaga ng sandatahang lakas para sa kanyang paghihirap at tapang. Ngunit matatag ang kanyang pinili, lumapit siya sa kanyang ama, si General Zamora, at sinabi ang kanyang desisyon. Tay, babalik ako sa tropa, ngunit hindi sa dating unit ko. Gusto kong maglingkod kung saan ako mismo ang pipili. Gusto niyang maglingkod, hindi sa isang combat unit, kundi sa isang training unit, sa pinakapuso ng paghahanda ng mga future sergeants ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, the Philippine Army Sergeant Major Academy, PASMA. Ang nangyari sa akin ay sa huli ay nagpakita kung gaano kahalaga ang isang pinuno. Gusto kong maging, hindi lamang isang sundalo na lumalaban, kundi isang sundalo na nagpapalaki ng mga pinuno na marunong lumaban ng tama. Dito ko nakikita ang dahilan para ipagpatuloy ang pagsusuot ng uniforme na ito, at ang pinakamahusay na paraan upang magbigay ng kahulugan sa aking pinsala.
Sa kanyang matatag na tingin, hindi na nakita ni Major General Zamora ang isang anak na nangangailangan ng kaaliwan, kundi isang kasamahan sa militar na naglalatag ng sarili niyang landas. Isang taon ang lumipas, tagsibol. Sa auditorium ng Leaders Training Center sa Pasma, na puno ng mga namumulaklak na cherry blossoms, o mga namumulaklak na puno ng fire tree, sir, attention. Malakas na sigaw ng daan-daang sergeant candidates. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa podium kung saan nakatayo si Sargento Maria Zamora na may kalmadong ngiti, na ngayon ay mas bagay sa pangalang Instructor Zamora. Naniniwala ba kayo na ang ranggo na matatanggap ninyo ay isang simbolo ng walang limitasyong kapangyarihan? Ang kanyang unang tanong ay matalas. Ngayon, gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol sa isang commander na nakaharap ko sa serbisyo. Kalmado niyang isinalaysay ang kanyang kwento. Hindi na ito masakit na personal na alaala. Ito ay living training material tungkol sa kung paano sinisira ng kawalan ng pamumuno ang isang organisasyon at kung saan dapat magmula ang tunay na pamumuno. Ang kanyang kwento, na naging isang unofficial textbook na tinatawag na ang insidente ng host ng bumbero, ay malalim na tumimo sa puso ng lahat ng sergeant candidates. Ang ranggo sa inyong balikat ay hindi korona para maghari-harian sa inyong mga tauhan. Ito ay kalasag na isasalo ninyo sa ulan para sa kanila kapag dumating ang bagyo. Ang patpat sa inyong kamay ay hindi pamalo para paandarin sila, kundi isang kumpas para ituro ang daan. Tumingin siya sa bintana patungo sa training ground at binigkas ang huling mga salita. Ang inyong tunay na tungkulin ay mas malalim kaysa sa simpleng pagtatagumpay sa labanan. Ang inyong tungkulin, pagkatapos ng pagsasanay, pagkatapos ng digmaan ay ibalik ang lahat ng sundalo na ipinagkatiwala sa inyo ng buhay at walang pinsala sa mga yakap ng kanilang mga magulang. Ito ang pinakadakila at tunay na tagumpay na maaaring makamit ng isang commander. Ang kanyang huling mga salita ay umalingaw-ngaw hindi lamang sa auditorium, kundi sa puso rin ng mga batang pinuno na magdidikta sa kinabukasan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, nag-iwan ng malalim at malinaw na marka. Ang babaeng sundalo, na dumaan sa kakilakilabot na bagyo sa buong katawan, ngayon ay siya mismo ang naging isang matibay na shield at beacon na magpoprotekta sa hindi mabilang na mga kasamahan sa armas, nagbubukas ng bukang liwayway ng isang bagong panahon.